this is ano guys, no, the energy of success, good luck, tagumpay. So for some of you, nararamdaman natin na maaaring meron kayong mga milestones or mga ma-achieve na goals guys. Ma-achieve na goals ngayong full moon season, kung meron kayong mga hinihiling, kung meron kayong mga goals or desire, para maalis siya sa checklist nyo mga kapiksi. So tingnan nyo yung checklist nyo kung meron kayong mga checklist of goals guys, kasi yung isa doon or yung iba doon probably baka nahihit nyo na yung mga target nyo. So hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong April to May para sa Libra, Sun, Moon, Rising sign and Venus. Yung ating full moon guys ngayong April ay sa April 12, tapos yung next na full moon naman natin guys ay sa May 12 mga kapiksi. So ang reading na to ay para sa period na yan guys, and ang pamagat ng ating full moon ay pink moon mga kapiksi. So ito yung ating moon message guys, napakaganda, sobra. Believe in the impossible mga kapiksi, lahat posible, no? Even in the word impossible, it says I am possible mga kapiksi, diba? So lahat posible mga kapiksi, walang hindi imposible as long as maisip nyo siya, as long as i-focus nyo attention nyo dun sa mga bagay na naisip nyo. It can be pushed out in your physical reality mga kapiksi. You can be, do, and have anything, as in anything that you want in your physical reality. Basta ginusto nyo mga kapiksi, basta nakafocus kayo, no? Yun yung importanteng keyword guys, focus, no? Focus your attention dun sa mga intentions nyo, dun sa mga gusto nyo mangyari, and you can have it in your life guys. You can experience that sa inyong physical reality mga kapiksi. Wag na wag kayong susuko guys, kung gusto nyo talaga, diba, panindigan nyo. Alright, so attune to the moon guys. Wow, sobrang ganda. I'm lucky. Okay, so i-comment nyo na yan sa comment section guys. I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky. Swerte ako, swerte ako, swerte ako. Okay, additional meanings for this card: miss this chance and it might not come back anytime soon. Kung meron kayong mga opportunities right now na feeling nyo talaga is para sa inyo, grab them mga kapiksi, no? Pag-aralin nyo mga mabuti and grab them kasi baka hindi na siya bumalik. And you also have to understand guys, ito palagi kong sinasabi, ang kaibahan ng mga taong nakakaalam sa taong nagwawagi ay nasa pagkilos, no? Kaya dapat kumikilos talaga kayo mga kapiksi, para makita kayo ng resulta, kilos, dasal, at saka positibong mental diet guys. Okay, what happened may only happen once, no? Baka hindi na siya bumalik yung mga opportunities, but you can create naman other opportunities mga kapiksi, no? Kung napag-iwanan kayo ng opportunities, pwede pa rin kayo mag-create ng mga other opportunities mga kapiksi, basta desidido talaga kayo sa buhay nyo. Okay, if you can believe it, you can achieve it mga kapiksi, no? Pero guys, at first pwedeng hindi kayo maniwala agad-agad, diba? Pwedeng may mga duda, especially kung first time yung gagawin yung mga bagay-bagay, but kapag naging persistent kayo, ibig sabihin nagtuloy-tuloy kayo sa pagkilos, nagsikap kayo, nagtiyaga kayo, no? You will definitely see evidences mga kapiksi sa physical reality nyo. Kaya wag na wag kayo mag-give up guys kapag hindi agad kayo nakakita ng resulta. You have to persist, magtiyaga, and stay focused mga kapiksi. Okay, hanggang sa talagang makakita kayo ng resulta sa buhay nyo. So yeah, believe in the impossible guys. Lahat pwede. You can be, do, and have anything that you want. Sa inyo nakasalalay yung success nyo and yung failure nyo. Kapag nag-give up kayo guys, automatic failure na yan. But if you persist mga kapiksi, kahit mag-fail kayo ngayon, anytime soon, pwede kayong maging successful pa rin mga kapiksi. Okay? Alright. So yeah, comment down below if naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo guys
ngayong full moon season, shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex revise breakup course mga kapiksi. So sa lahat ng interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung ating energy para sa inyo, Libra. Kayo ay nirepresent ng King of Swords sa ating spread. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. So, this is both negative and positive, guys, no? Ang nakikita natin, una, sa negative, mga kapiksi, is for some of you, parang medyo nai-stress kayo ng konti, mga kapiksi, sa buhay nyo. Pwedeng sa trabaho ito, guys, or life in general. Kasi for some of you, parang naka-experience kayo ng stress, pambubuli, ganyan. And parang nagbibigay siya ng trauma sa inyo mga kapiksi, especially pagdating sa trabaho. Kung let's say for example, baka bully yung mga boss nyo o kaya yung mga kasama nyo sa trabaho, ganyan. Kahit na you're trying your best, pero parang sa kanila parang palagi na lang kayong mali, palaging kulang yung ginagawa nyo, parang hindi sila makontento. They're always finding faults sa inyo, no? Parang palagi sila naghahanap ng pagkakamali nyo, no? And hindi lang to sa trabaho guys, no? Pwedeng sa relationship din, sa love and relationship o kaya sa family, na parang natutrauma kayo at saka parang bumababa yung confidence level nyo mga kapiksi dahil dito sa very stressful na person na to guys, very stressful na person. Okay, so kung magagawa ng paraan, mga kapiksi, gawan nyo, no? Kung kaya nyo iwasan nyo mga kapiksi para hindi kayo masyadong ma-stress. At saka don't take it personally, especially kung sa trabaho guys. Isipin nyo na lang, trabaho lang yan, and just do your best each day para sumweldo. Kasi yun naman yung purpose natin kaya tayo nagtatrabaho, para sumweldo, diba? Kung ayaw nila sa inyo, hindi nyo na yung problema, mga kapiksi, problema na nila yun. Pero kung let's say for example, may chance kayo na lumipat ng trabaho or lugar, para hindi na kayo ma-stress, diba? Kung wala naman, tiisin nyo na lang guys. Meron tayong subliminal, yung pampabait ng boss and mga kasamaan sa trabaho. So if ever, yan, pwede nyo yung pakinggan mga kapiksi. So, yun yung nakikita natin sa negative mga kapiksi. Sa positive naman guys, this is about healing, no? Parang binibigyan kayo ng chance ni universe. Parang feeling ko makakaalis din kayo dito sa negative situation na ito mga kapiksi, kasi if you focus on yourself, if you focus on your healing mga kapiksi, parang bibigyan kayo ng chance ni universe na maging ma-okay din yung inyong sitwasyon, guys. Okay, and yeah, so for some of you, mga kapiksi, focus muna on yourself. Yung iba sa inyo guys, parang nakaka-recover din kayo sa inyong kabuhayan at saka sa inyong, kung meron kayong mga health problems mga kapiksi. Although pagdating sa health guys, no, huwag kayong mag-rely sa tarot. Palagi magpa-check up, kumonsulta sa mga manggagamot guys. Sila yung may mga karampadang kaalaman, no, para malaman nyo kung may mga sakit talaga kayo. So wag kayong wag nyong i-take for granted yung kalusugan nyo. Okay, and for some of you guys, no, parang may mga parang mini manifestation, pero hindi, this is guys, no, the energy of success, good luck, tagumpay. So for some of you, nararamdaman natin na maaaring meron kayong mga milestones or mga ma-achieve na goals guys, ma-achieve na goals ngayong
full moon season, kung meron kayong mga hinihiling, kung meron kayong mga goals or desire, para maali siya sa checklist nyo, mga kapiksi. So, tingnan nyo yung checklist nyo kung meron kayong mga checklist of goals, guys, kasi yung isa doon or yung iba doon probably, baka nahihit nyo na yung mga target nyo. So, So, this is the energy of success, good luck, good fortune, mga kapiksi, and yung mga wishes coming true. So, i-mind nyo na yan sa comment section. Okay? So, what else, guys? Tingnan pa natin. Ito, guys, no? Kung kayo ay nasa abroad, mga kapiksi, nakikita natin na unti-unting umaangat yung inyong kabuhayan, mga kapiksi, no? And para sa inyo, parang feeling nyo kontento na kayo sa naabot nyo sa buhay, mga kapiksi, and it's about time na parang gusto nyo magbakasyon, gusto nyo magpahinga. Sa mga kapiksi natin na feeling nyo naabot nyo na yung tagumpay nyo, especially sa mga OFW, parang umangat na yung buhay nyo compared dun sa dati na bago pa lang kayo nag-abroad, mga kapiksi. So, syempre, tuloy-tuloy nyo lang yan, guys, diba? As long as masaya kayo dyan, mga kapiksi. Although, for some of you, guys, parang nararamdaman natin na yung iba, parang may mga pagsisisi din. Parang etong pagsisisi na to is parang more on, nagsisisi kayo na you're doing it alone. Especially sa mga OFW na parang mag-isa lang kayo, malayo sa pamilya, ganyan. Pero ano naman yun, kumbaga parang sulit naman yung mga sakripisyo nyo, mga kapiksi, kasi maganda naman na yung status ng kabuhayan nyo, guys. Okay? Alright. So, i-mind nyo na to mga magagandang energies dito, guys. Kung naka-resonate kayo, itong mga success na to, itong mga tagumpay na to, itong pag-angat ng buhay, mga kapiksi, itong mga kahilingan, no, na maaaring matupad sa inyo ngayong full moon season. So i-mind nyo na yan, guys. Okay? So, bunot lang tayo ng isa pang card, Libra, para sa inyong additional na mensahe. Ayan. So, medyo maliit. Close up natin. Yan. When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. So, kapag nagfo-focus tayo, guys, sa kabutihan ng loob, no, lahat ng magagandang emosyon, pag-ibig, pagpapatawad, pangunawa, pagtitiyaga, pagtitiis, ganyan, magiging magaan yung ating kabuhayan, mga kapiksi, and mag-iiba din yung perception natin sa mundo, no? Parang ano yan, guys, matutunaw yung mga negative emotions nyo, mapapalitan ng kaginhawahan, kagalakan at kasiyahan, mga kapiksi. So, dun tayo mag-focus, guys, palagi sa mga magagandang karamdaman, mga magagandang bagay, no? Para yun lang din yung paulit-ulit natin na ma-experience sa buhay natin, guys. Okay? Alright. So, comment down below, mga kapiksi, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.